Tawag sa pagsamba. Pakinggan mo kami, o pastol ng Israel. Ikaw na nangunat umakay kay Jose, mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay iyong tulungan. Ibalik mo kami, o Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Tayo pa magsitayo para sa panimulang awit. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation, sing, oh, easy of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang panibago at mabiyayang araw na binigay po sa bawat isa sa amin. Panginoon, ihanda ang aming mga puso't isipan, buksan ito, Panginoon, upang makatanggap ng iyong salita ngayong umagang ito. Gabayan, Panginoon, nawa ang mga kapatid namin sa pananampalataya na wala pa po dito sa simbahan. Gabayan niyo po kami, hindi lang sa amin, tuwing sa aming pagsamba, kundi pagkatapos nito at sa buong araw. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo. Mula kay Pablo, na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Tayo pong lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo, tinanggap namin ng biyaya at ang tawag na sumunod sa Diyos sa pananampalataya. Kami tinawag at minahal ng Diyos at itinalaga bilang Kanyang bayan. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Paghahari walang hanggan ng
Ang isang pabilog na korona ay nagpapaalala sa atin na maganda para sa pagdating ni Kristo. Ang unang kandila ay simbolo ng pag-asa kay Kristo. Naway ang liwanag na ipinadala mula sa Diyos ay magningning sa kadiliman upang ipakita sa atin ang daan ng kaligtasan. Ang ikalawang kandila ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin ng kapayapaan sa lupa at magandang kalooban sa lahat ng na ipinapahayag ng mga anghel. Naway maghari ang kapayapaan sa lupa at magsimula ito sa atin. Noong nakaraang linggo, ating pinailawan ang kandila ng kagalakan. Muli natin itong papailawan bilang pag-aalala na si Kristo ay muling darating at magdadala sa atin ng walang hanggang kagalakan. Ang ikaapat na kandila ng Adbyento ay ang kandila ng pag-ibig. Paiilawan natin ang kandilang ito ngayon upang ipaalala sa atin kung paano ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay matatagpuan kay Jesus. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang perpektong pag-ibig ng Diyos. Siya ang pag-ibig ng Diyos sa anyo ng tao. Ayon sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin, tayong lahat. Salamat Diyos sa iyong kalooban sa pag-ibig kay Hesukristo, aming Panginoon. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong pag-ibig sa iba at magmalasakit sa mga mangangailangan. Naway si Hesukristo ang maging sentro ng aming buhay at pagdiriwang. Amen. Purihin ang Panginoon at ating palakpakan ang ating Diyos sa pagkasindi ng ikaapat na kandila ng Adbyento. Salamat sa pamilya Menjola sa paggamit ng Panginoon para sa pagsindi ng ikaapat na kandila. So mga kapatid, ang ating mga panawagan at pahayag sa umagang ito, batiin po natin ang ating mga birthday celebrant for this week. December 21, Shelly Tablang and Pearly Tablang, Christopher De Castro. 22, Robilin Alcomendas. 25, Carlos Rolando Sison, Erwin Capuli. 26, Ana Katrina Malapitan. And 27, Jose Emmanuel Huico. Happy birthday po sa inyong lahat. Awitin po natin ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Yan, purihin ang Panginoon at pagpapalang sumainyo lahat. Mga kapatid, meron pa tayong naiiwang ilang gabi na lang. Ngayon ay 21, so meron pa tayong 3 gabi o 4, mamayang gabi ay simbang gabi rin po natin. At ang mga in charge ay ang ating mga Smoky family, pero ito pa rin po ay vesper natin, 6 o'clock. 6 o'clock po ang ating pananambahan
mamaya. Yan. Then, yung pong ating pong share a joy. Alam ko po, nagsisidatingan na yung ating mga donasyon sa ating share a joy. Hindi natuloy kahapon kasi alam naming marami pang na-late. Kaya sa 23 na po ito gagawin. This coming Tuesday, 8 o'clock po, nang pamimigay natin sa kanila yung ating mga nalikom na mga biyaya. Then, yung ating pong Christmas service, 9 a.m. At yan po ay gaganapin din natin yung ating everybody's birthday. Yan, birthday po natin lahat. Makiki-birthday po tayo katulad ni Jesus, yung ating araw ng ating selebrasyon. So, yung mga ngayon po, may kanya-kanya po tayong mga organization na may mga Christmas party. Just go on po. Okay, wala na po. Ang ating pong Christmas Institute ay gaganapin po sa Bulacan this coming December 26 to 30. Kagabi po nag-in-charge ang ating mga kabataan, purihin ng Panginoon, at salamat at sa unang bahagi ng pagkakaloob natin ng kanilang caroling. Alam ko, mamayang gabi, magkakaroling ulit sila para sa kanilang registration. Hindi po pupunta ang mga delegates ng MYF na hindi dadaan mamaya po ng inyong screening. Mamayang, anong oras, Kim? 4 o'clock. Okay. Lahat po ng magpapa-screen, take note, may ministry po kayo. At present po kayo sa Sunday School. Meron po kayong ginagawa. Pero kung makikita lamang po namin kayo sa araw ng CI, sorry to say, don't use the name St. Paul United Methodist Church. Yun po ang patakaran. Kasi po, naabutan ko na po, mas matindi pa pala ang discipline nung unang panahon. Pag wala kayong 40 attendance week ng inyong Sunday School, hindi kayo makaka-attend ng Christmas Institute. Kaya mga kapatid, alam ko napakarami nating gustong pumunta at alam din na namin kung sino kayo. No? At alam nyo mga kapatid, yung mga bago nating mga kabataan, nawawalan sila ng gana kasi wala po yung mga leader nila. Pero salamat sa mga ate at mga advisor dahil nandyan kayo. Kaya natutuwa po kami kagabi sa kanilang effort. At syempre yung vice chairman, nandyan naman. Sorry ha, kasi sinasabi ko wala yung mga officer. Nandyan pala yung ating vice chair na umaako ang lahat ng mga activities. Syempre, alam ko na marami po tayong mga gawain. Marami pong mga busy. Pero mga kapatid, wag nating pabayaan yung ating mga kabataan. Okay? Salamat at nandyan si Kuya Kim at saka si Rafi na tumutulong. At maging yung mga ates na mga mayaf na sumusubaybay sa kanila. Hindi sila nai-inspired po kasi kapag hindi po nila nakikita ang mga ate at kuya. Kaya ko po sinasabi ito, maging transparent po tayo sa pagpapadala ng ating mga delegado sa Christmas Institute. Ayan, so ayan po, no? At alam ko po, mahal po kasi ang registration nila, kaya kumakatok. Hindi na po kami magbibigay ng solicitation. Yun na lang po yung magkakanta sila sa harapan ninyo, any amount po na ibibigay po natin sa kanila. Okay? Kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa habang inaawit ang Pasko ay sumapit. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang imig ng sanggol na dulot ng langit.
tayo ay magmahal kahit hindi ng gintong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. Taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Merry Christmas! Habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. Tayo po ay sumandaling manalangin. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin, aming Ama at aming Diyos, ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na sinimulan na po namin ang pag-alaala para sa paghahanda sa inyong pagdatal sa pamamagitan ng mga simbang gabi. Salamat sa mga naging topic upang mapaalalahanan po kami ng mga kaloob mo sa amin. Kaloob mo ito sa bawat araw ng aming buhay. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Salamat po sa mga kaloob mula sa banal na Espiritu, na ito po, Panginoon, ng aming gabay, sandata, ito, Panginoon, ng aming pananampalataya. Salamat po sa mapagpalang umaga, sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakatiwala sa amin. Salamat din po sa pamilya na nagsindi ng kaapat na kandila ng Adbento na sumisimbolo, Panginoon, ng pag-ibig mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Kahit anuman ang dalangin po namin ng pamilya ng mga Mendiola, patuloy mo silang kalingain, samahan, pagpalain, gabayan sa kanilang mga pangarap, mga plano sa buhay. Patuloy silang magbuklod ng pag-ibig, ng pag-uunawaan, ng pagmamalasakitan sa bawat isa, O Diyos. Pagpalain mo sila sa kanilang pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng pag-ibig po ninyo, O Diyos, upang sa anumang pinagdaraanan ng bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mong ito, patuloy ka nilang payagan, pahintulutan sa pamilya nila, nakasama ka nila, Panginoon. Kasama kang nakikinig, kasama ka sa bawat araw na gumagawa, nagpaplano. Kasama ka nila, Panginoon, na nagbibigay ng direksyon sa buhay ng bawat membro ng pamilyang ito, Panginoon. Salamat po sa paalala sa amin na sa aming paglilingkod, sa aming pagmamalasakit, sa aming paggawa ng kabutihan sa kapwa namin, ito ay udyok ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kapanahunang ito, O Diyos, ng aming paghahanda, ng inyong pagsilang. Dalangin po namin na patuloy po kayong mangusap, magturo, magpaalala, at patuloy, Panginoon, na magkaloob sa puso namin ng kaaliwan, ng kapayapaan, ng pag-asa, dahil kayo ay kasama namin. Kung pahihintulutan pa rin namin na kumilos at gumawa sa buhay namin, O Diyos. Salamat po sa kapaligiran namin, sa aming syudad, sa aming bansa. Tinataas po namin ang aming mga nangunguna, Panginoon. Kahabagan niyo po sila. Kayo po ang patuloy na maglagay ng mga karapat-dapat na leader sa bayan namin, sa maliit, mababa o
mataas mang posisyon, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang kamay mo ang maglagay ng mga karapat-dapat na leader. Tinataas po namin ang mga bata, kabataan, sa aming kasalukuyang panahon. Nawa patuloy po kayong gumawa na kaparaanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao, institusyon na makakatulong sa paghubog sa kanila, spiritually, mentally, emotionally, Panginoon. Kahabagan niyo po ang mga bata at kabataan sa panahon po namin. Tinataas din po namin ang aming mga senior citizen, ang aming mga lolo't lola. Patuloy silang maging inspirasyon, patuloy sila, Panginoon, na nakakasama namin, nagiging gabay po ng kanilang sambahayan, dakilang Diyos. Patuloy na maipadama yung pagmamahal, pagmamalasakit sa kanila, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa umagang ito sa aming pagsamba. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maitaas, mapapurihan, mapaglingkuran namin, na karapat dapat lamang sa kabutihang ginagawa po ninyo, maging sa mga mabubuting hindi po namin nararanasan. Kayo pa rin ay Diyos na mabuti at ito ang aming pananampalataya. Dalangin ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito, Panginoon, ang kaloob ng inyong mga anak bilang pakikibahagi sa patuloy na pangarap, plano ng inyong sangtuaryo sa dakong ito, O Diyos. Salamat po sa sangtuaryong ito na dako ng aming pagsamba bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Kayo po ang magbalik din ng pagpapala sa mga anak mo na nagmamalasakit sa sangtuaryong ito, sa mga tahanan nila na kanilang tinutuluyan. Amen.
Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan mula sa Lumang Tipan, sa libro po ni Isaias, Kabanata 7, mga talata 10 hanggang 16. At ito po ang sinasabi. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos sa inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Mateo sa Kabanatang 1, mga talatang 18 hanggang 25. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng lihim o palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
With love he fashioned his children. From love all life began. And although we knew of his mercy, we scorned his perfect plan. But still his grace was relentless, reaching out to redeem each one. To the word of life incarnate, Jesus Christ, the Father's Son, His only Son. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na ipinagkaloob sa atin ng koro. Sa ikaapat na kandila na nasindihan ngayon ay nagpapahiwatig ng pag-ibig. Mula sa pagkasindi ng unang kandila, ang pag-asa, ang kapayapaan, ang kagalakan, at ngayon ay ang pag-ibig. Sumisimbolo ng parating at nalalapit na ang selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Mula sa ating lectionary reading ngayon, mga kapatid, ay patungkol ito sa buhay ni Jose, kung paano niya tinanggap ang isang bagay o sitwasyon na sa kanyang isip at sa kanyang pamumuhay ay hindi niya akalaing mangyayari para sa kanya. Sa mundong ating kinalalagyan, napakarami ang magagandang bagay na dumarating sa ating mga buhay. Pero yung magagandang mga bagay na iyon, minsan dumadating na tinatawag nating
kabalintunaan. Ayan, ni-research ko pa yung kabalintunaan sa buhay. Ibig sabihin, dumadating ito sa mga pagkakataon na hindi nating inaasahan. May mga plano tayo, pero hindi dumarating ang kasagutan. Hindi dumarating ang kasagutan ng gusto mong paraan. Pero may iba palang sagot. At yun yung tinatawag nating blessing in disguise. Akala natin na kung minsan ang ating mga dumarating sa ating mga buhay ay isang kapahamakan, ngunit ito pala ay isang pagpapala. Akala natin dumarating sa atin ang paghihirap, pero may blessings pala. Akala rin natin minsan, kabiguan ang ating nararanasan, subalit blessings pala. Akala natin isa itong pagkatalo, pero mga blessings pala. Akala natin ito'y kawalan, pero blessings pala. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin at ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, sa buhay natin ay hindi maiiwasan yung mga magagandang plano ay nawawala. At ayon sa ating kung papaano nating ninanais na mangyari, ngunit hindi rin naman pala mangyayari. Kaya akala natin bigo tayo. Akala natin talo tayo. Akala natin walang mangyayari na sa atin. Pero may mas maganda palang plano ng Panginoon. Every misfortune na pwedeng mangyari at maganap sa buhay natin can become an opportunity for blessings. Kita nyo po sa binasa kanina. Sa istorya, sa pinagdaanan, sa plano ni Jose sa kanyang buhay para kay Maria. Ang plano na kapag sila'y mag-asawa ay maayos ang lahat. Plinano nila kung paano nila bigyan ng respeto sa bawat isa. Subalit may dumating na mabuting balita. Ano nga ba yung mabuting balita? Nang ibalita ang isang anghel Gabriel. At ano'y po yun, mabuting balita? Na siya ay magbubuntis. Kahit hindi pa sila nagkaroon ng personal physical contact, pero mangyayari. Na pinakaingat-ingatan ni Jose ay mangyayari na nabuntis ang kanyang pinakamamahal. Paano kaya niya ito paniniwalaan? Sa ating konteksto, madali lamang nating mapaniwalaan at paniwalaang nagbuntis si Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu dahil nakasulat na iyon. Subalit kung picturein natin sa kalagayan ni Jose at ni Maria, parang ang hirap tanggapin sa sitwasyon na iyon. Paano niya paniniwalaan ang isang bagay na hindi ka panipaniwala? Na hindi naman nangyari sa buhay ng isang tao. Ngunit sa ating pagbasa, sa ating narinig sa gospel reading, si Jose ay pinaniwalaan niya ito sapagkat ano ang bati ng anghel? Ano ang bati? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Kaya nga po mga kapatid, sa ating teksto ay napakaganda po ang ipinapaabot sa bawat isa sa atin. Na kapag dumarating yung mga misfortune, napupunta ito sa blessing. Bakit? Paano nagiging blessings? Sa pamagitan ng sinabi ng Anghel Gabriel, huwag kang matakot. How
something source of strength and faith. Huwag matakot. Yung salitang huwag matakot. Ang kinakailangan lamang ng bawat isa sa atin, sa ating buhay, mga kapatid, ay lakas ng loob, tibay ng pananampalataya. Kung hindi natin tatapangan, kung hindi tayo magpalakas ng loob, maging malakas ang loob, kung hindi tayo magsumikap na makaahon sa lahat ng mga kabiguan natin sa buhay, mga kapatid, yaan yung tinatawag nating nakatuon ka lang doon sa sitwasyon at pangyayari. Subalit makita natin sa buhay ni Jose kung papaano niya tinanggap ang mga bagay-bagay at sitwasyon sa kanyang buhay. Sapagkat he allowed God to transform his life. At ganun din dapat ang ating gagawin. Allow God to lead us into a better plan. Allow God that turn our manifestation or our misfortune into blessing. Hayaan natin na siya ang kumilos. And allow God to work in our life. Maging bukas lamang tayo sa loob, maging bukas lamang ang ating puso, na hindi lamang nakafocus doon sa iisa o sa unang plano mo sa buhay. Na kapag hindi na dumating ang kasagutan o naganap, ang gusto nating mangyari ay nakatingin na tayo sa ating mga sarili, nabibigo na tayo. Always look on the second plan, the plan of our Lord Jesus Christ, na higit palang mas maganda ang plano ng ating Panginoong Diyos. Tulad ni si Jose, na naging bukas ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sana tayo din ay maging bukas sa lahat ng plano, sa lahat ng dumarating na kabiguan at pagkatalo sa buhay na kung minsan iniisip na natin na wala nang mangyayari, ay pwede palang lahat ng ito ay maging source ng mga pagpapala. Lalong higit kung tayo ay bukas ang puso natin. Bukas tayo sa mas magandang plano ng ating Panginoon. Tingnan natin sa istorya ni Jose, kung paano niya napagtagumpayan ang mga bagay-bagay na nangyari sa buhay nila ni Maria. Ano nga bang uring tao si Jose? Ayon sa ating teksto. Ang sinasabi niya doon, mga kapatid, siya ay taong matuwid. At siya ay nagmula sa angkan ni David. Si Jose, pag sinabing Jose, matuwid na namumuhay. Matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang pangalang Jose na naririnig lamang noon, talagang nakatatak na sa kanya ang pagiging matuwid sapagkat sumusunod siya sa kalooban ng ating Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, na description kay Jose na siya ay matuwid at gayon din si Maria ay kalugod-lugod din. Makikita natin na ang pamilya na makakasama ni Jesus, makakasama niya sa mundo at sa lupa sa pagiging pagkatao niya, pagiging tao niya, ay talagang pili, mabuti, at kalugod-lugod. Si Jose, upang magampanan ang tungkulin sa buhay ng ating Panginoong Jesus, ipinakita niya sa lahat. Tinanggap niya na kahit anuman yung sitwasyon na kinakaharap nila, alam natin yung istorya, na siya ay nakatakdang ikasal kay Maria, na engage sila, subalit merong pagsubok na dumating at isang istorya na naganap na hindi niya inaakala. Mabuting tao si Jose, kalugod-lugod si Maria. Ngunit sa kanilang buhay, natural na nagdalawang isip si Jose. Natural lamang bilang isang tao.
inisip din niyang iwan si Maria. At bilang matuwid na tao si Jose, agad inisip niya na kailangang iwanan niya si Maria upang hindi niya makamtan ang kahihiyan o hiwalayan ng lihim. Dito nagtrabaho ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay ni Jose. Nakita ni Jose ang kanyang hinaharap. Nakita niya ang pagsubok sa kanyang buhay. At paano niya hinarap ang problema, ang sitwasyon. Sabi ko kanina, sinabi ng anghel, huwag siyang matakot. Dito naman, hinarap niya ang problema. Mahinahon niyang hinarap, hindi abrupt. Mahinahon na hinarap niya ang desisyon sa gitna ng confusion ng kanyang pag-isip, ng kanyang kaalaman. Hinarap niya ng maayos sapagkat alam niya na nandoon ang Diyos. At pumagit na nga sa kanya ang Diyos. Kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Sa paanong pamaraan? Kinausap ulit siya ng panaginip, sa kanyang panaginip. At ipinaliwanag sa lahat sa kanya ng anghel ang mangyayari sa kanila ni Maria. Ang mensahe na gusto kong iparating sa atin, mga kapatid, sa gitna man ng confusion, sa gitna man ng problema, sa gitna man ng di may paliwanag, lalong-lalo na sa mga pagsubok na nangyayari sa ating mga buhay, na hindi natin kayang ma-explain, hindi natin kayang maabot ang kasagutan kung bakit nangyayari ito sa atin. Tulad ni Jose, palaging nakikiusap ang Diyos sa kanya. Handang tumulong ang Diyos sa lahat na pinapaabot ang kanyang sitwasyon sa harapan ng ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, na laging harapin ang Diyos at ipagitna ang Diyos sa ating mga buhay sa gitna ng pagsubok. Pwede nating gawin tulad ng ginawa ni Jose, ang dumulog sa Panginoon, at ang Diyos din naman ang sumagot sa pamamagitan ng kanyang salita. Salita ng Diyos na nagmumula sa kapayagan ng banal na salita. Ang pagtatagumpay ni Jose ay nanggaling sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon sa kanyang pinagdaraanang pagsubok. Hindi siya nalugmok, hindi siya nawalan ng pagtitiwala, bagkos hinayaan niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbigay ng kasagutan sa kanyang maraming mga tanong. Minsan, hindi natin kaya ring sagutin ang mga tao sa paligid natin kung ano yung mga nangyayari. Hindi rin natin directly marinig kung ano ang sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. Ano ang mga rason kung bakit ito ay nangyayari sa iyo at sa akin? At ano ba ang dapat nating gawin? Mga kapatid, tumunghay tayo lagi sa salita ng Diyos at hayaan nating hanapin ang Panginoon dahil nandyan lamang siya't naghihintay upang sabihin at tulungan tayo kung ano ang nararapat nating gawin. Kung may plano ka, may plano ako ngayon na hindi natupad, ganapin at gampanin natin ang ating tungkulin na makiusap sa ating Panginoon at magaganap ang layunin ng Diyos at hindi ang ating layunin. Hingin natin palagi sa Diyos ng manalangin. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong layunin sa lahat ng bagay na nagaganap sa akin at bigyan mo ako ng katatagan.
ibigay mo ang tamang desisyon na dapat kong gawin. Ano pa mga kapatid ang makikita natin maliban sa pagsunod o maliban sa ginawa ni Jose na naging mabuti na tinawag ng Diyos? Tinanggap niya ng bukas sa puso ang pagiging ama ni Jesus dito sa lupa. Iyon ay isang napakalaking tungkulin na gampanin ni Jose. Siya ang tinawag na magiging ama ni Jesus dito sa lupa. At isang pribileyo na napakalaki upang tanggapin niya ang pagiging tatay ng isang tagapagligtas. Meron siyang pamilya na proprotektahan niya at iingatan niya na kanyang tinanggap. Naging masunurin sa ipinag-uutos ng Diyos. Ang ipinag-uutos sa kanya na huwag talikuran si Maria. Isang bagay, mga kapatid, na napakahirap tanggapin. Ngunit nangyari ang lahat sa buhay at pamilya ni Jose na hindi pa nabubuo, ngunit nandoon na ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil din sa isang dinadalang sanggol ni Maria, kumilos ang banal na Espiritu at in-encourage muli ang anghel si Jose na pakasalan at arugain, kalingain ang magiging pamilya niya. Alam niyo mga kapatid, marami pang mga sitwasyon ang ginawa ni Jose para sa kanilang noong isinilang ang ating tagapagligtas. Ginising ng anghel si Jose at sabi niya, upang hindi kayo masaktan, alisin mo ang iyong pamilya, ang iyong mag-ina, sapagkat si Haring Herodes ay ipapapatay niya ang iyong anak. Tumira muna kayo sa Ehipto. Isang kahirapan mula sa pagsilang hanggang sa kanyang pagtanggap sa pamilya. At nanirahan nga sila sa Ehipto. Ngunit agad, pagkatapos ng kanilang mahabang panahon, kinausap ulit siya ng anghel. Nang sabi na matay na si Haring Herodes, bumalik na kayo ulit sa Galilea sa Nazareth at doon na kayo manirahan. Imagine ninyo yung sitwasyon. Imagine ninyo sa pinangarap ni Jose at ni Maria na kalagayan ay hindi naman ganon. Ngunit dahil sa kanyang pagsunod, siya ay naging mabuting ama, tagapangalaga, nagproproteksyon sa kanyang pamilya at ginampanan niya ang kanyang tungkulin sa mahirap na kalagayan at naging mabuti at magaan sa tulong ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, ang mensahe sa atin, sana ay maging ganito rin ang ating buhay. Merong ibinigay ang Diyos na responsibility sa bawat isa sa atin. Sana tayo ay pwedeng maasahan sa mga tungkulin na ibinigay ng Diyos o ang Panginoon para sa atin. Nang tulad ng buhay ni Jose na isang masunurin. At yon minsan ang nawawala sa atin. Kaya nga, ito ay isang mensahe rin para sa mga tatay. Care your family just like Joseph. Hayaan natin na ang plano ng Diyos ang ating pipiliin, hindi ang plano ng tulad ni Jose na pinakaingat-ingatan niya ang nangyari. Gusto niya para kay Maria na maging mabuti at iharap sa dambana na malinis. Subalit, sa kanyang pagsunod, nangyari ang lahat at naging halimbawa siya ng tagasunod ng ating Panginoon. Napakagandang halimbawa po para sa atin mga kapatid. Si Jose at ang binuo niyang pamilya. Namuhay na may pagsunod sa Panginoon. At sana
sa Paskong darating, maging inspirasyon din natin ang buhay ng pamilya ni Jesus na nandoon si Maria at si Jose. Sila ay nakinig, sila ay sumunod, sila ay nagtagumpay sa lahat ng bagay. Mabuo ang pamilya ng ating tagapagligtas nung sila'y nandito pa sa mundo, sa lupa na ating kinagagalawan. Kung kaya mga kapatid, nawa ang mensahe ng buhay. Maging mabuti ka sa pagdesisyon at hayaan mo na ang Diyos ang matutupad. Maging tagasunod ka ni Kristo ng katulad ni Jose, na walang reklamo, sapagkat may salita, may banal na kasulatan na dapat nating sundin at isapamuhay sa ating mga buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen at amen. Tinatawagan ko po yung bibinyagan natin. Okay, dito na po yung magulang at yung mga napiling pangalawang magulang. Mga kapatid, nasa panahon po tayo ng pagbibinyag ng isang sanggol, ng isang bata. Mga pinakaiibig, sapagkat ang lahat ng tao ay may tagapagmana ng buhay na walang hanggan, at sila ang layunin na mapagligtas na biyaya ng banal na Espiritu. At sapagkat ang ating tagapagligtas na si Kristo ay nagsalita, sabi, bayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyong pagbawalan, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos, aking ang ipinamamanik sa inyo na dumalangin sa Diyos, sa ating Ama, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na ating Ama, na kanyang mayamang kahabagan ay pagkakaloob sa kay Daniela, na ito nabibinyagan sa pamagitan ng pagpapala ng kanyang biyaya. Siyang maging karapat-dapat na kaanib sa banal na iglesia sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos na nabubuhay magpakailanman, ipinakikiusap namin sa iyo na sa iyong walang hanggang kabutihan ay masdan mo ang batang ito, si Daniela, na ito at ipinagkaloob mo sa pamagitan ng pagsubaybay ng iyong banal na Espiritu. Siya ay maging matibay sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at makapamuhay sa pag-ibig, upang siya naman ay makapamuhay na maluwalhati sa buhay na darating sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga pinakaiibig, sapagkat ngayon dinala ninyo rito si Daniela upang tumanggap ng binyag. Sa ganito'y itinatalaga ninyo sa Diyos at sa kanyang iglesia. Tungkulin nga ninyo na siya ay turuan simula sa pagkakaroon niya ng unawa sa mga patakaran ng ating pananampalataya at ng kaayusan ng buhay Kristiyano, na siya ay sasanayin sa pagbibigay galang at pagdalo sa pananambahang hayagan at pangsarilinan man, at sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at sa pamagitan ng bawat pamamaraan, pagtuturo at halimbawa, sisikapin ninyong maakay siya sa pag-ibig at sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Nangangako ba kayo na sa tulong ng Panginoon
ay sisikapin niyong matupad ng buong galang ang mga tungkulin sa inyong nakatalaga? Pakinggan ninyo ang mga pangungusap ng Ebanghelyo. Ayon sa pagkakasulat ni Marcos, at dinala nila sa kaniya ang mga maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata, huwag ninyong pagbawalan sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na parang isang maliit na bata ay hindi papasok doon sa anumang paraan." At kinalong niya sila at binasbasan na ipinapatong ang mga kamay sa kanila. Dalawa tayo. Daniela Sadulio, binibigyan ka namin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo'y manalangin. O Diyos, aming Ama sa kalangitan, ipinagkaloob mo sa paglaki ng sanggol ng batang itong si Daniela na ito'y lumago sa biyaya at pagkakilala kay Jesucristo na aming Panginoon. At sa pamagitan ng pagkalinga at mapagbiyayang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, siya ay lumaging tapat na anak mo na maglingkod sa iyo sa kanyang buhay sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen at amen. Mga kapatid, ito po si Daniela Sadulio bilang itatala natin na bahagi sa membership natin na baptized member. Yan. At habang nananatili siya doon sa pagiging kaanib ng baptized, ay arugain, kalingain natin at bahagi po tayong lahat. Turuan siya, hindi lamang ang mga pangalawang magulang at mga magulang, kundi kaya ginagawa natin ito sa oras ng pananambahan. So, palakpakan natin po ang Panginoon. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyoring handugan. Tinatawagan ko po ang ating mga tagalikom.
Tumutugon kami, Panginoon, sa aming pagkakaloob, sa pamamagitan ng pag-ibig sa aming mga puso. Nagbibigay kami hindi dahil kailangan, hindi dahil may maipagkakaloob kami. Nagbibigay kami dahil nagtitiwala ka sa amin. Nakarapat-dapat po kami sa mga pinagkakaloob po ninyo, katulad ng tinatangkilik na ito. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito upang lumaganap pa ang inyong pag-ibig dito sa lupa. Amen. In a manger, no grief for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Dakilang Diyos, masdan mo po ang iyong mga lingkod, mga anak, na nagsilapit sa iyong paanan. Ang mga anak mo na nakatayo sa kanilang mga upuan. Kaming lahat, O Diyos, ay dumudulog at nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga kabutihan para sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat meron kang pinili na pamilya. Pinili mo ang mga pinakamabuti, Aba, upang doon ay ipanganak ang aming tagapagligtas. Ang katangian ng pamilyang ito, O Diyos, naway isang katangian din na mangyayari sa aming mga pamilya. Na maging mabuti, kalugod-lugod, masunurin sa utos at plano ng Panginoon. Huwag naming hayaan at ipilit kung ano ang naiisip namin, kung ano ang mga hangad namin, kung ano ang mga pangarap namin sa sarili naming buhay, kundi lalong higit, O Diyos, na isapamuhay namin ang iyong salita upang maturuan kami at gampanin ang tungkulin bilang iyong mga tinawag na mga lingkod mo. Salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na meron sa bawat iyong mga anak na naririto. Kung meron man silang mga nararamdaman sa kanilang mga physical na pangangatawan, mga pagkakasakit, mga problema, O Diyos, tulungan mo kami upang harapin ang mga tungkulin at harapin ang mga solusyon kung ano ang nararapat. Tanggapin ang kagalingan mula sa iyo at maging matiwasay at maging malakas kami at wala nang maging hadlang sa aming pagtahak sa patungo sa iyo. Dakilang Diyos, kung ang bawat isa ay naroon po ng kalumbayan at kalungkutan, nararamdaman, O Diyos, ng mga bibigat na mga suliranin sa buhay, masdan mo sila at pakinggan mo, Panginoon, ang kanilang mga daing. Tulungan mo sila upang harapin ang mga bagay na kung minsan hindi namin nakikita, naririnig directly,
ang kasagutan. Ipadama mo ngayon, Panginoon, sa amin na hindi mo kami kailanman pababayaan. Nandyan ka palagi na gumagabay sa amin. Salamat, O Diyos. Sa lahat, O Panginoon, na aming pinagkakaabalahan, sa lahat ng ipinapahayag at pinapakita namin kung papaano namin isineselebrate ng iyong kapanganakan, ng Paskong dumating sa amin. Lord, higit nawa na maranasan namin ang kapayapaan ng buhay na may Kristo sa aming mga puso. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat mga anak mong narito, 10 ng kanilang mga pamilya. Uuwi sila, O Diyos, na pinagpala mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At sila, Panginoon, ay manatili na naglilingkod, tapat na sumusunod sa iyong kagustuhan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at kasalanan sa iyo. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and feed us for heaven to live with thee there. Mga kapatid, kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Subalit ang pagpapala ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapayapaan, nawa siya ang inyong tanggapin. Siya ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pagkilala sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.